Sabi dito mga bossing na reklamong crime against humanity inirekomenda. Again na inirecommend. Kaya nire-recommend ng Congress kasi hindi sila pwedeng mag-convict. Inire-recommend kanino? Saan? Etong mga tao na to, itong mga namatayan na to, yung mga nagre-reklamo kay PRRD sa crime against humanity di umano, sa mga nanlaban di umano, itong mga nagre-reklamo na ito, they have all the luxury to file cases against Duterte and yung mga kasamahan niya. Lahat kaya nilang gawin. Noong nangyari yan sa mga kamag-anak nila, noong nangyari yan sa mga anak nila, asawa nila, pwede silang mag-file noon pa. Bakit hindi sila nag-file? Bakit kailangan pang i-recommend ng Congress na mag-file ng kaso? Kasi nga, alam nitong mga tao na to na lumabag sa batas yung mga kamag-anak nila. Marami mga namatay na mga bata, collateral damage. Kasi yung bala, hindi mo talaga alam kung saan pupunta yan. Yung lagi nilang sinasabi na si Kian De Los Santos, may nakulong na pulis dyan. May nakulong na pulis dyan kay Kian De Los Santos na yan. At yung iba pang mga irregularities, may mga na-dismiss na pulis dyan. May mga nakasuhan. Buti sana kung zero, wala talaga. Meron. Ito ngang panahon ni Remulla, yung nawawalang sabongero, hanggang ngayon wala pa silang nakakasuhan na pulis. Yung ang dami ng mga nangyayaring kabulastugan ngayon, wala nga silang nakakasuhan. Yun ang dapat na sinisilip natin. Noong panahon ni PRRD, yung mismong pamilya ni Kian De Los Santos ang nagpunta mismo kay PRRD para tulungan sila. Sino nagsasalita doon kay Kian De Los Santos? Yung uncle, yung tiyuhin. Putang ina, magsasalita yung tiyuhin tungkol doon sa issue nung kay Kian. Kausap na ni Duterte yung pamilya nung mga magulang ni Kian De Los Santos. Napakulong na nga yung mga pulis. So, ibig sabihin, nagre-request ito or nagsasuggest ang Congress na kasuhan na yan. Kasi sa tingin namin, ganun sila eh. Sa tingin namin, may paglabag sa karapatang pangtao dyan. Pero yung tingin nyo ba, yun din ba ang tingin ng korte? Hindi. Bakit? Magbabase po kasi yung korte sa mga ebidensya. Ano ba yung ebidensyang hawak nyo? Wala! Kaya nga kayo nag-imbestiga dahil wala kayong hawak na ebidensya. Kasi kung noon pa, may hawak kayong ebidensya laban kay Duterte, sinampahan nyo yan ng kaso noon pa. But the fact na hindi kayo nagsampa ng kaso noon at nag-witch hunt kayo, nag-hearing kayo, binuksan nyo ulit yung hearing na yan, doon nyo lang na-realize, ibig sabihin, bago lang yung mga ebidensyang na-acquire ninyo. Ano yun? Testimonial evidence. Testimonya noong mga galit sa Duterte. Testimonya ni Trillanes, testimonya nung mga uncle, nung paring adik, yun lang meron kayo. Hard evidence meron, DNA, science, meron, wala. Oh. 'Di ba? Kaya kayo nagsasuggest ngayon dahil sa tingin nyo, may paglabag. Sa tingin nyo. Sino magsasampa ng kaso? Kayo ba? Hindi. Ang magsasampa ng kaso, yung mga ang magsasampa ng kaso, mga bossing, syempre, yung mga tawag din yung mga yung mga biktima. Yun ang magsasampa ng kaso. Kung ano-ano pa yung mga kaek-ekan ninyo. Sige, pero mas maganda, marinig natin mismo galing sa mga bibig nung mga dating tuwan-tuwa
yung mga dating tuwan-tuwa, mga bossing, sa war on drugs ni PRD, ngayon, sila pa mismo yung bumabatikos kay PRD. Ano yun? Dati, binati nyo si PRD, hindi kayo nag-research. Ngayon, nag-research kayo? Di ba? Sige. Inirekomenda ng House Quad Committee na sampahan ang reklamong crimes against humanity sila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga senador na sina Bongo at Ronald Bato de la Rosa, tilang dati at kasalukuyang matataas sa opisyal ng PNP. Kaugnay ito sa mga insidente ng pagpatay noong war on drugs. Balita, si Rafi Tima. The Quad Committee's progress thus far is... Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Yes, crimes puta against si humanity. Barbers. Ito yung galit na galit sa mga vloggers. Sabi niya, you can do better. Vloggers, galingan nyo pa. Sabi niya, pero putya, pag binanata mo Quadcom, yari ka sa NBI. Oh. Si Barbers, siya din yung magaling mag-speech dati. Tandaan ninyo. Oh, di ba? Speech yan noon na kung pwede lang i-extend natin yung termino ni Duterte. Pwedeng gamitin yung war on drugs model ni Duterte para gamitin ng ibang bansa. Dahil sa natin na talagang tagumpay ito. Tangina dyan. Dati, tagumpay. Nung presidente pa si Duterte, sumisip-sip pa to, tagumpay. Pero nung iba na presidente, iba na speaker, ewan natin kung ano nangyari, putang ina biglang, yung sinuka niya, kinain niya ulit. At sinasabi niya ngayon na, na ibang klase talaga to, ganito, ganyan. Siya ang siya ang chairman ng Committee on Human Rights noong panahon ni Duterte. Pero nung panahon niya, hindi niya man lang sinilip etong war on drugs to, bagkus binibigyan niya pa nga ng upload. Tuwan-tuwa pa nga siya diyan sa ano na yan. Tuwan-tuwa pa nga siya diyan sa war on drugs ni Duterte na yan noon. Tapos ngayon biglang ayaw niya na. Biglang teka, mali na tong ginagawa. Sana noon pa. Ano 'yun? So lahat ng speeches niyo ibig sabihin kwenta kasi nag-speech ka na noon. Sa man lang may palabra di honor ka. Kaya mayroon ka delikadesa. Sa naman lang, sinabi mo na, nag-speech na ako noon. Tuwan-tuwa ako. Ito yung mga hindi ko nagawa bago ako nag-speech. Ganito, hindi ko inaral, ganito, ganyan, ganyan. O para at least malaman ng tao na sip-sip lang talaga kayo. Kung sino yung nakaupo, yun lang talaga yung sinisip-sipan ninyo. Kaya lang, sir, malas mo. Hindi ka na magiging DILG katulad ng tatay mo. Dahil so far, Rimulya, kapatid ni Boying, pinsan ba kapatid? Si John Wick Rimulya, so far, maganda ginagawa sa DILG, so far. So sir, sorry, pasensya na, pero after nito, hindi ka na congressman, last term mo na sa congressman ng Misamis Hindi ka na mananalo mayor doon. Wala na to. Nangangarap na lang to na baka sakali i-hire ni Bongbong Marcos ito sa kung anumang posisyon pwede sa kanya sa gabinete. Kasi mga yan, mga power hungry mga yan Ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. Ito ang nilalaman ng 43 pahinang report ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operations sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity. Yan, syempre, kailangan gumamit ng mga highfalutin words. Kailangan gumamit ng mga kakaibang mga salita para magmukhang totoo. Di ba? Nakita niyo yung mga style. Ganyan ang style ng mga NPA. Sabi ko nga sa inyo, the style ng mga NPA na-acquire na netong mga kongresista natin. Ganyan mga bossing. Meron lugar ngayon na congressman na tatakbo pang congressman sa distrito nila? Wala. Lahat ng mga pumuposisyon ngayon, party list at saka yung mga last termer na. Hindi na tatakbong mga kongresista sa mga lugar nila. Tingnan niyo to si Barbers. Magkakailangan, sino maniniwala sa'yo? Ang haba-haba ng speech mo, giving the Duterte administration yung recognition na hindi naman nila hinihingi from you. You were there voluntarily. Kinuha mo yung mic, hindi naman nila sinabing magsalita ka ng magagandang bagay
para sa kanila, but you did it anyways. Why? Sip ka kasi. Noong panahon ni Duterte, putang ina, tuwan-tuwa ka sa war on drugs niya. Gusto mo pang gawing model yun ng ibang bansa dahil successful. Tapos ngayon, yan na yung mga salitang ginagamit mo. Nasaan, Barbers, ang delikadesa? Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence. Anong evidence? Witness testimonies corroborated by evidence. Anong mga evidence yun? Yun ang tanong. Kasi mga bossing, pagdating sa korte, kapag puro hearsay, kapag puro salita lang, walang science, walang ebidensya, wala yun. Hindi yung didinggin ng korte. Napakalaking kaso nito. This is not something na kayang tapusin in a year. Sa dami nung ebidensya na ipipresenta ninyo, I'm sure, dekadang itatagal nito. And by then, hindi nga natin alam kung aabutan pa ni PRD yan. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, nung ginawa ni PRRD to, naglam siya sa taong bayan. Noong tumakbo siya, ito na yung kanyang campaign promise. And the people voted for him. He just delivered sa kanyang promise. Kung ako korte, sasabihin ko lang to na, wala, ito talaga eh. Ito yung bayan natin Pilipinas, ganito na tayo kagulo eh. Di ba? Ganito talaga kabulok ang bayan natin eh. And alam naman natin pare-pareho, kahit naman ikaw Barbers, alam mo eh. Si Richard Gomez nga eh. Sinasabi ni Richard Gomez na it is ano ba yung parang it's not fair. Sabi ni Bongbong ay ni Richard Gomez, 'di ba? Sabi ni Richard, fair to say na walang nangyari noong panahon ni PRRD. Kasi ako mismo, sabi niya, being the mayor of Leyte, Samar ba or Leyte? Hindi, mayor ng Ormoc. Sabi ni Richard Gomez, being the mayor of Ormoc, alam ko na ang laki talaga ng pagbabago ng panahon ni PRRD. Naubos talaga, adik. So hindi naman siya fair na sabihin natin na talagang wala, na ang nangyari ganito lang, ganyan lang. So talagang ito makikita mo, itong si Barbers, di ko alam Barbers, question lang talaga. Magkano ang halaga para bumaliktad ka doon sa iyong unang opinion sa war on drugs ng mga Duterte? Kung meron, magkano? Kung wala, bakit? Bakit bigla ka nagbago? Yun yung dapat nasagutin mo. Kasi naiintindihan ko, sir. Kung halimbawa, binayaran ka to do that, naiintindihan ko, pera yun eh. 'Di ba? Lahat naman, sabi nga nila lahat naman is for sale. Depende sa presyo na lang yan. Pero kung sasabihin mo sa amin na wala. Walang kapalit lahat ng to. Ginawa ko lang yung trabaho ko. Ba't ngayon lang? Ano pala yung speech mo noon? 'Di ba? Ano pala yung speech mo dati? Bakit ang ganda-ganda ng sinasabi mo sa pamunuan ni Duterte? Tapos ngayon, ba't ganyan na? So ano yun? Ano nakapago sa isip mo? Binayaran ka ba? Kung oo, binayaran ka, naiintindihan kita. Maiintindihan kita, sir. Lahat naman tayo kailangan ng pera. Wala ka nga lang talagang prinsipyo, pero naiintindihan kita. 'Di ba? May presyo ka nga lang, pero naiintindihan kita. Pero kung sasabihin mo na walang nagtulak sa'yo, pagmamahal lang sa bayan, doon ako hindi maniniwala. Hindi ako maniniwala doon na ginawa mo lang to para sa pagmamahal sa bayan. Dati, antindi ng pag-ano mo eh. Antindi ng
sasabi mo ng mabubuti para dito sa war on drugs na ito, eh. 'Di ba? Build a system that incentivized the killing of suspected drug Tulad yan, personalities. incentivize. Napatunayan nyo ba yun? Meron bang mga dating mga general, ilan mga dating mga general yung nagsabi na merong incentive program? Wala. Even the generals, sila Eliazar, yung mga retired generals, sinasabi nila wala. Ngayon, bonuses marami. Kasi sa PRRD, pag may ginawa kang maayos, ginampan mo yung tungkulin mo, deserve mo yan, anong ginawa ni PRD? Tinaas niya yung sweldo nyo. Yung mga, siguro yung mga magagaling na mga undercover agents niya, siguro binibigyan nila ng mga token. That's it. Normal po yun. Normal yun sa operasyon. And I believe even the administration now, meron mga ganyan ginagawa. Yung incentive program na sinasabi ninyo, meron bang na kayong nakitang batas that says if you kill a person, addict, pusher, and you're a policeman, you'll get this and that. Meron ba kayo resibong nakuha? Meron bang resibo na payment for this and that? Yun yung sinasabi nating ebidensya. Kung yung sinasabi nyo lang na ebidensya is testimonya ni ganyan, malabo yun. Because pagdating sa korte, yun ang tatanong ng nung judge eh. So anong ebidensya mo na meron talagang reward system? Meron bang text, email, or papel na binigay sa'yo, ina-acknowledge na you've received this amount as a incentive for killing this person? Kasi kung wala, yari. Paano mo patutunayan yun? Testimonya lang, mahirap. Kahit sino pwede magsalita eh. Kahit ako, pwede ako magsalita eh. Kahit si ganito, pwede magsalita. Si ganyan, pwede magsalita eh. Kung lahat ng salita gagamitin nating ebidensya sa mga kaso, ayun na, wala na. Lahat tayo nakakulong na. Di ba? Spencer Lacalle, sila nga, billion ang reward nila sa paninira sa imagine? Billion ang reward nila sa paninira sa Duterte. Kaya doon ako magtatalaga kay Spencer eh. Kasi kung halimbawa si Barbers, aminin niya na binayaran ako to do this, maintindihan ko siya. Kasi trabaho lang eh. Gets? Pero kung hindi siya binayaran, what's making him do this? Ba't niya ginagawa to kung hindi siya binayaran? Yun lang yung sa akin. Hindi ba? Sige, diretso pa natin to. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at De Bolsinas, Police Colonels Ruina Garma at Edelberto Leonardo, at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ng ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad. Imagine, ang bilis nilang nakapag-recommend ng reklamong crime against humanity kay PRD. Pero nagsimula itong kanilang bruhaha. Nagsimula itong kanilang investigasyon kay Alice Go. Kay Alice Go nagsimula. Oh, anong sabi nila? Kailangan pa daw nila ng dagdag na investigation. Ito pasimuno ng lahat na kaso, tapos huli pa yung kanya, nauna yung PRRD, sangka pa, di ba? Kaya dito mo talaga malalaman na talagang merong may kumpas ito. Ay, grabe naman. Si Ma'am Kish. Ma'am Kish, salamat kaayo, Mr. Chair. Mabuhay ka. Buti na lang nagbalik ka na sa channel natin. At maliwanag na naman dito. Thank you very much, Ma'am Kisha. God bless you. And by the way, yung Tumblr ni Kish hindi pa dumadating. O kausapin ko si Ninong Randel pagdating, ipadala kagad sa iyo ha. Pero balita ko may problema yata ang post office nyo eh. Kasi may pinadala kaming sombrero kay Pearl Del Sol. Hanggang ngayon, di pa daw dumarating. Diyos mio talaga naman. Anyways, maraming salamat, Kish. Mabuhay ka.
Ayan na nga. Si Alice Go. Dagdag pa daw na investigasyon. Anak ng tinapay na. Hindi pa rin tapos. Mantakin mo, barbers, 4 na buwan yung hearing ninyo. Tapos hindi pa rin tapos. Ina, mukhang talagang maganda ang rito, maganda ang ambunan dito pagka ganyan, ha. na may kinalaman sa illegal na POGO operation kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Go at dating presidential spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It Wow. is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukala ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos, as well as a non-monetary reparation, will be granted to victims and their families. Ina, pampolitika, no? Pampolitika pampolitiko, ha? Lahat ng mga biktima ay babayaran. Nino. Utangin na dyan. Nino. Kailangan muna nating kailangan muna hanggang 2028 nga yata ito, Spencer Lacalle. Sino magbabayad sa kanila? Putangin na yung iba dyan, may mga nakakulong na nga. Yung may mga nakasuhan na nga ng mga pulis. So sino magbabayad? Si Duterte magbabayad sa mga yan? Bakit niya babayaran? Kailangan niyo munang patunayan. At saka, Diyos ko naman. Lahat ng itong, halimbawa, ito meron silang 5,000 na mga biktima, pamilya. Halimbawa, babayaran ng Congress yan, yung mga yan, dahil naging biktima sila. Ganun ba yon? Or babayaran noong ni Duterte kapag nagkasala siya? Paano pag pagka sinabi ng korte wala siyang kasalanan? Tayo na niyan, di pinaasan niyo na naman 'tong mga 'to. Di ba? Di pinaasan niyo na naman 'tong mga 'to. Buti sana kung babayaran sila automatically ng gobyerno. Ayan, okay. Di ba? At least may claim sila. Pero kung mababayaran sila, pagtapos na nung kaso, at tagal pa nun. Oo, kasi gagamitin ng mga Duterte lahat ng kapangyarihan nila para manalo talaga sa kaso na to. So, wala pang kasiguraduhan yun. Hindi ba? Yung victim ng martial law, oo nga eh. Yung mga biktima nga ng martial law, may mga batas na rin eh. Na inilabas, ginawa. Nabayaran yung mga yan. Hanggang ngayon, di pa nadidistribute eh. Tayo na, pera na ng taong bayan yung pera na ng taong bayan ipambabayad sa mga yan, ha. Hindi pa rin nadidistribute. Natanggap na ng mga Marcos yung mga pera nila, sa yung mga naka-freeze na mga assets nila. Hindi pa rin nasisettle ito. So lahat to puros propaganda lang to. Tainin yan, ang dami yung RT. To be determined by the Tuno, sumisigaw po. extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Sinisika pa naming makuha ang panig ni na dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Alam nyo, sa totoo lang, you've had your chance. Nandiyan na kayo eh. Yung mga tapang nyo naman dati, yan, si Akop, si Paduano, kayabang-yabang. Puta, nandiyan naman si Duterte, kahit isang tanong, di nakapagtanong. Di ba? Kahit hindi naman makasigaw-sigaw dun. Di ba? Nawala naman yung angas, nandiyan si Duterte. Di ba? Tapos ngayon, biglang hihingan nyo ng, hindi na. Si Duterte, hindi na, para mag-comment pa ako dyan. Just file cases. Yun naman ang gusto ko eh. Di ba? Ano ba sinabi ko na nandiyan ako sa Quadcom? You have something on me? File cases. Ang dami nyo naman palang mga kwento. File cases against me. Noon pa dapat kayo nag-file ng kaso. Bakit ngayon lang? 2 years na akong wala sa posisyon. Ba't ngayon lang kayo nag-uusap-usap kung sasampahan nyo ako ng kaso? Hindi. Lahat naman pwedeng magsampa ng kaso against somebody eh. Ba't kailangan pa ng hearing? Bakit? Kasi wala tayong ebidensya pare-pareho.
Ginawa natin tong hearing para makakuha tayo ng ebidensya. O putang ina, naging ano na lang sana kayo, NBI, o kaya naging ano na lang sana kayo, 'di ba, Congress. Yung trabaho ng Congress yun eh. Yung maghanap ng ebidensya eh. Ang ano ng Congress is maggumawa ng batas. So the fact na noon pa naman pwede na magsampa ng kaso mga to pero hindi sila nagsampa, ngayon lang sila magsasampa dahil sa Congress, dahil sa resolusyon ng Congress, ibig sabihin, ginawa lang itong mga investigasyon na to para talaga masampahan ng kaso itong si Duterte. Itong sila Senator Bato de la Rosa at Bongo. Masampahan sila ng kaso para ano? Masira yung kanilang chances. Si Duterte, masira yung kanyang chances sa Davao. Yung si Bato at si Bongo, masira yung kanilang chances sa Senado. Kasi si Bato at Bongo sure win yan. Sabi ko nga sa inyo 5 posisyon na lang sa Senado ang kailangan punan. 5 na lang. Yung 7, sure win na yon mga bossing. Yung top 7, sure win na yan. Yung ano na lang, 7 papunta ng 12. Yung 8, 9, 10, 11, 12. Yung 5 na lang na yun. Yun na lang talaga yung paglalaban-labanan. Kaya kailangan, yung mga buwisit na pinatatakbo nila sa Senado, lumaki yung chances manalo. I-eliminate natin si Bato at si Bongo. Kasi kasama yan sa top 5 or top 7. Para at least maging 7 man lang yung pinaglalabanan, may pasok natin si ganito, may pasok natin si ganyan. Ganun ang labanan ngayon mga bossing. Siraan lang talaga dahil nga mag-e-election. Pusta tayo. Pusta tayo. Pagkatapos ng 2025 elections, wala na to. Oo, wala na to. Iba na yung mga nasa Kongreso, iba na yung mga nasa Senado, wala na to. Kakanain na nila niyan si Inday Sara na. Oo, full blast na sila niyan kay Inday Sara hanggang 2028. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. So again, sabi ko nga sa inyo, tandaan ninyo itong si Barbers. Ito yung dating kakampi ng mga Duterte na talagang puri ng puri sa mga Duterte, pero kalaunan ito na. Naging kalaban na ng mga Duterte sa anong dahilan hindi natin alam. Sabi ko nga kung nabayaran si Sir, naiintindihan ko. Mas kaya kong tanggapin yung mga sinasabi niya. Pero kung hindi siya nabayaran, tapos sinasabi niya ito, tapos babalikan mo yung speech niya dati versus yung speech niya ngayon, magtataka ka. Bakit? Anong nagtulak sa'yo para magbago yung desisyon at posisyon mo kung hindi ka binayaran? Di ba?